If you got sick, sa mga young people, tabara na to sila. Okay, if you want to do a blessing sila. Then if you come forward, just come forward. Kung gusto nyo mag-atubang, and then magpahangin. Karong okay, salamat kay sa kanta, no? Listen kayo, what a blessed song. Nothing ever can, nothing ever will. Pindot kayo ang kanta karong gabi. Okay, last na tanan. Okay, dito magdugay, no? We thank the Lord of Bobby, one of the staff, one of the nag-handle sa mga young people. And tonight, siya ang magbitbit sa pulong sa Diyos. And young people, blessing din kayo, anaamon, Sunday school teacher, sa inyong itawag na pagkabatanon. And just learn, no? Just learn for your, sa mga teachers, and then, just follow him, follow sa iyang wife, i-follow sila, ulong nga naagi kadaugan when you that. Then ito magluga, Brother Bobby, come and preach to us karon nga hapon. Amen. So thank you guys once again, Pastor Munching, for this another privilege na maghihatag sa kuha sa pag-share sa pulpit. Ito nga ang pulong sa Ginoo. Every time na ako ang magwali, so every time nga kana ako ang gina-pray na ko ang Ginoo gyud mag-speak sa inyo ha, pinaagi sa iya nga pulong. This time dito maglangan, ablan itong Bible, kung naa kay Biblia, kung wa kay Biblia, na may Bible na sa gilid siguro, pero I encourage sa inyo ha, to please bring your Bible, kay dili ta magtuon sa pulong sa Ginoo. Okay? So this time, daghang kitag verse nga atong atuan karon, pero I believe isa lang ka book, but diri sa book of Isaiah, so ato ni silang tagaan o pagtagad ning Old Testament. So makita nato diri in the book of Isaiah chapter 43 verse 11, and then Isaiah 44:6, Isaiah 45:15, and Isaiah 45:15. Okay, sugod ta sa Isaiah 43. Isaiah chapter Old Testament na siya. Old Testament, basi mangita mo sa New Testament, wala na di mo na makita diha. Palihog tindog, please stand and atong basahon, sabay-sabay tagbasa. One verse Isaiah 43:11, and then one verse Isaiah 44:6, and then one verse Isaiah 44:15. Okay? 43 verse 11, ready, go. Even I am the Lord, and beside me there is no Savior. Isaiah 44:6, atong abrihan. Isaiah 44:6, ready, go. Thus saith the Lord, the King of Israel, and his Redeemer, the Lord of hosts, I am the first and the last, and beside me there is no God. Isaiah 45:15. Isaiah 45:15, and then magpray ta after ani litas atong basahon, ready, go. Verily thou art a God that hidest thyself, O God of Israel and Savior. Magpray ta. Idoko ang ulit yung matalitas. Pray. Father in heaven, great God, Lord, salamat kayo for this wonderful time na kami magkatigong Ginoo aron simbahon ka sa espiritu kamatuoran. Lord, salamat sa imong kamatuoran nga imong ipaabot kanamo ang Biblia, mao kini among guidance, mao kining giya namo Lord sa among kinabuhi. O karon nga gabi Lord, nagahangyo ko nga ikaw magapanalangin Lord sa imong pulong. Gamita ko Lord sa imong hindi ko angayan, but pinaagi sa imong grasya kaluoy. Tabangi ko Lord nga ipaabot imong pulong karon in the simplest way, masabtan sa naminaw Lord, o kini Ginoo maaplikar sa among matag usang kinabuhi. Balang espiritu ikaw maga-empower, magapataliwala karon nga gabi. Kung wala imong tabang, wala gid may mahimo, basta kami nagasalig diha sa imuha, kini among pag-ampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Okay? So daghang mga pastors nga wala sila gatuo nga si Jesus Christ naa sa Old Testament. Kaya kasagaran nila nara daw sa New Testament. So makita nato diri, klaro kay mga verse nga atong gibasa, akong balikag basa, Isaiah 43 verse number 11, klaro kay mo ng Bible, ingon ang pulong si Ginoo, even I am the Lord, and beside me there is what? No Savior. By the way, si Jesus Christ, wala siya nagsugod sa Bethlehem sa diya nga gipanganak siya.
Right. In the Old Testament, nag-exist na si Jesus Christ, Amen. nag-appear na si Jesus Christ sa time ni Moses, sa time ni Abraham, sa time sa mga prophets. But this time, sa book of Isaiah, makita na to nga, gi-emphasize diri that beside, the Lord and beside me, there is no Savior. Amen. Dili siya matawag na Diyos, kundi siya kaya makaluwas na to. Right. Mo na sakto. Butang tag kanang nalumos. Kanang mo buluwas ana. Di gyud na siya mahimong diaper or makaluwas anang nalumos kung di niya kaya luwason tong nalumos po. Okay? Mo na nga beside me there is no Savior. Amen. Kini palandaan nga verse daghan na kay ma-refute ani. Right. Kaya mo ba nagatuo nga sila manluluwas? Mm. Kailang kaugalingon ay brad ako ra gyud makaluwas akong kaugalingon. Ha, naunsa ka? Sa logic palandaan, kinsa may manluluwas? Kinsa Savior? Jesus Christ. Amen. Kinsa man ta? Luwasonon. Right. Amen. Kapano mo usang luwasonon? Kinahanglan og manluluwas. Amen. Unya usa ray manluluwas, unya daghan ang luwasonon. Right. Naunsa man gitabuan noon nga ikaw naman og kaugalingon mo makaluwas naman ka? Right. Nga luwasonon man ka. Amen. Ampo kining uban ba? Di man kay makaluwas gani silang sakit. Makasakit may bato kay doktor, do pa-check up ko do kay grabe man kay akong gibati karon. Ultimo kay sakit di kay kaluwas iyang kaugalingon, how much more iyang kala? Right. Una nga kami kita din nagawali ta sa tinuod nga manluluwas. Amen. Una ang title sa mensahe karon nga gabi, The Perfect Savior of All Mankind. Amen. Kanang perfect man. Because He saved us from our sin. Right. Giluwas tagikan sa atong mga kasalanan. Nay pare nga nakita na ko sa ano ba sa Facebook. Wali siya. Ana siya kanang mga baptist ba? Sige ingon nga, Brad, luwas na ka, Brad. Ako, Brad, luwas na ko. Ana siya, Brad, kung luwas na ka, Brad, yan ang ipagutan na tong baptist daw. Ana siya, Brad, kung luwas na ka, wala ang ka diri sa kalibutan ron. Naon ka sa langit? Kay luwas na magaga. Kung ako'y nakatubag ato, mingon ko, ikaw, Brad, ikaw, Padre, di man kaluwas. Dapat wala ka din sa kalibutan ron. Baka sa impyerno. Amen. Di ba kaluwas? Right. Okay? Marag, ano ba, marag, masakitan mo ba, pero kabalutan ka din na kamaturan. Right. By the way, daghan nga area, giluwas na sa Diyos. Amen. Amen. We are saved from our sin. Mali, tulong kape, ito ma-explain ka dali. We are saved from the penalty of our sin. Mm. Ang atong destination ba, padulong ta sa impyerno, but because of Jesus Christ, He died on the cross, He shed His blood, His precious blood. O na'y makahinlo, makapasaylo sa atong mga sala. Nga siya namatay ginubong, ug nabanaw sa tulog adlaw. Giluwas ta niya gikan sa atong penalty sa atong mga sala. Ikaduha nga pi, giluwas ta niya gikan sa power sa sala. O na nga sa diya nga nanap kang Jesus Christ, matingala ka nga di animo dada di ka ganahan atong mga butang sa unay mong ginahimo. Ganuman giluwas ka gikan sa gahom sa sala. Right. O na kung mag-rely ka kang Jesus Christ, mabag-o imong kinabuhi. Right. Ikatulong nga pi, we are saved from the presence of sin. Amen. Sa diya nga kita mamatay ka, ilista na itong lawas of glorified body. Napay maingon nga, Brad, nga ano, mag-adto magaglangit nga, di man ma-inherit ang flesh and blood sa langit, tinuod man. Di ba pwede ang flesh and blood dito sa langit? Pero inanta ka, ang atong lawas, ilista niya og kining dili madunot nga lawas. Mm. Okay? From immortality to immortal. From immortal to immortality. Right. Gikan sa madunuton ngadto sa dili madunuton, glorified body. Wala gingon sa Biblia. Amen. Kaya ang flesh and blood dili na maka-inherit sa langit. Kaya kung ang kanang nga tao mamatay gina kung matubang sa presensya sa Ginoo. Okay? So the perfect savior of all mankind. Now, one question. Even sa New Testament, di na tabag dito, pero mabasa nimo sa book of 1 Timothy chapter 4 verse 10, makita nimo diha that Jesus Christ is the Savior. And also sa John chapter 4 verse number 14, makita po nimo diha. Napagin sa book of Hosea chapter 13 verse number 4, gi-emphasize diha nga si Jesus Christ is the Savior. Napagin gisulti rin nga Jesus Christ is the Redeemer. Right. Okay? So muna, napnay pangutaan natin. Why Jesus Christ is the perfect Savior of all mankind? Nganong si Jesus Christ man is the perfect Savior of all mankind nga? Mo nito ba? Because first of all, He redeemed us. Right. Amen. Kabalo ko sa ng word nga redeem? Gitubos. Di ta kaluwas sa itong kaugalingon. Pero gitubos ta. Para pagpalahubog sa una ba? Hubog na kayo. Ingon nga, imoning tagay, Brad.
Pasa ko brad, mingon tong isa, akong lay tubos. Kay akong po yung ilimnon. Gitubos. Right. Mura po pala humbog ba na, tubos, pero nga ni, gitubos, nagikan sa atong kasalanan. Kapag mo sa meaning sa redemption? Okay? Ang meaning sa redemption is to rescue. Okay? To redeem means to rescue. That to remove lives from the hand of executioner. Meaning, ano ba? We are in bondage of sin. Right. We are bound to hell. Padulong sa impyerno. We are slave from sin. Gigapos ta sa sala. Unya, gikuha ka diha. Pag padulong ka sa impyerno, gikuha ka. Gimove ka to other place. Muna ang gitawag nga redemption. Right. Katugsanan sa atong mga sala. Amen. Through His blood. His precious blood. Ganong makatubos na ang blood of Jesus Christ. Because His blood is precious. Right. Without spot. Without blemish. Ingon ang Bible, wala din siya nag-agig sala. Muna inap ang iyang bililhong dugo makatubos sa atong kasalanan. We have to understand that there is a high price. Was to hire anyone to pay that price. Right. Walay makatubos ana. In the book of Psalms, ato agyan kadali. Makita niyo sa book of Psalms, chapter 49, nga walay laing makatubos sa atong mga kasalanan. Kung sa diin, ang atong kasalanan matubos. In Psalms chapter 49, verse number 7, ako magbasa, verse number 6, ingon din ang Bible, they that trust in their wealth. Kinsa tong mga tao nga misalig sa ilahang riches or wealth. Ingon ang verse 6, they that trust in their wealth and boast, nagapanghambog themselves in the multitude of their riches. Right. Tanahan verse 7, none of them can by any means redeem his brother, nor give to God a ransom for him. Klaro kayo? In verse number 8, tanawa, for the redemption of their soul is what? Precious. Ganong precious man? It cost high price. Amen. Gikan sa langit atong manluluwas, nagpaubos, he humbled himself. Nagpakatao dito sa gipanganak dito sa kulungan sa hayop. Bisan pag ikaw siguro ba kung kataon ba kagbuot sa imong pagpanganak, di ka masugot manganak ka dito sa kulungan sa hayop. Ikaw ang Bible, there was no room in the end. Okay, walay room dito sa maybe sa unsa man nga room nga pwede maanak si Mary, pero wala gyud. There's no room in the end. Ikaw ang Bible. Meaning Jesus Christ, He humbled Himself. Right. For us, na kita masahig, for the redemption of our soul is precious mo na, dili kapay nagkwarta ang atong katubsanan sa atong mga sala. Right. Amen. Mo na nga walay purgatorio. Ano man, ang wealth, ang riches, di na makatubos sa sala sa tao. Eh, tinuod pa ng purgatorio. Kung halimbawa ba, kung tinuod pa lang, katulang dato ang makagawa sa purgatorio. Right. Ano sila kwarta? Kita mo yung kwarta. Kita kagawa sa purgatorio. Amen. Muna, the redemption of our soul is precious. Why? It cost a high price. Amen. Redemption, katubsanan sa atong mga sala. Ka malipay, ana? By the way, Christians, pasig mag-wonder ka, ang imong kinabuhi ba? Murag wala, murag di yun mo ma-appreciate. Pero yung ani ba? Gitubos ba ka sa pinilong dugo? Right. Kunya kung gitubos ka sa pinilong dugo, dapat ang katong nagtubos nimo, mao to'y himayawan nimo, mao to'y alagaran nimo. Right. Ang reason sa atong Kristohanon, gitubos na sa atong mga sala, kay banuta kinsang nagluwas na to, pero usahay, lahi atong kalagaran. Right. Usahay, lahi ang mugamit nimo. Amen. Usahay magpagamit ka sa kaaway, si Satan. Usahay magpagamit ka sa yawa nga, maguba pa nimong kinabuhi niya. Right. By the way, ang iyahang katubsanan sa atong mga sala is precious. O, abrihan na to. Hebrews chapter 9. Ato na again kadali. Eternal redemption ni siya. Na yung mga preacher nga, nagatuo nga, wala sila gatuo nga ang redemption ni Jesus Christ is para lang sa mga Hudyo daw. Wala nga sa atong panahon karon, pero gisulti rin sa Bible, Hebrews chapter 9, verse number 11. Hebrews chapter 9, verse number 11, ingon ang Bible diri. Hebrews chapter 9, verse 11. Ay, akong basahon. But Christ, being come and high priest. Nala mo? Hebrews chapter 9, verse 11. But Christ, being come and high priest of good things to come, by a greater and more perfect tabernacle. Sa time ni Moses, na ay tabernacle. Unya, dito sa tabernacle, na ay mga priest, unya na ay mga high priest.
So nag-offer na sila og mga lamb as sin offering para sa to cover sa sala sa mga children of Israel within 1 year. But sa time ni Jesus Christ, tanawa dre, but Christ being come, sa diha nga niabot siya, an high priest of good things to come, by a greater and more perfect tabernacle, tanawa, not made with hands. Wala gihimo sa kamot. That is to say, not of this building. Tanawa verse 12. Neither by the blood of goats. Di ba sa Old Testament, naghatag na sila hayop, like goats, like lamb, nga i-offer dito sa tabernacle para to cover sa sala sa mga children of Israel. Pero kani nga time, in verse number 12, makita niyo, neither by the blood of goats, muna nga wala na hayop diya nga ihalad. Right. Eh man wala na. In verse number 12, neither by the blood of goats and calves, but, tanawa, tanawa sa Bible, but by his own blood, he entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. Amen. Eternal redemption for us. Naana si Jesus Christ dito sa langit. Dili gihimo og kamot. Kung dili, ingon diri sa Bible, not of this building, but only the blood of Jesus Christ can give us eternal redemption for us. Amen. Okay? Eternal redemption for us. Now, atong pareho basa. In verse 13. For if the blood of bulls and of goats and ashes and heifer sprinkling the unclean, okay, sanctified to the purifying of the flesh. Verse 14, tanawa. Sundin yung Bible. How much more? Okay? Dito 10 verse niyo. How much more shall the blood of Christ, Right. who through the eternal Spirit offered himself, tanawa yung Bible, without spot, Amen. without spot to God, purge your conscience from dead works to serve the living God. Right. Dito kahing verse niyo. Kapag in verse 15. And for this cause, He is the mediator of the New Testament. Muna yun ang Bible. For there is one God and one mediator between God and the man Christ Jesus. He is our mediator. Wala ta, di ta manginanglan og human mediator diri. Dili si Mary ang mediator, but Jesus Christ is our mediator. Ano? Mediator of the New Testament, that by means of death for the redemption of the transgressions that were under the First Testament, meaning in the Old Testament, they which are called might receive the promise of eternal inheritance. Amen. Hindot kay promise sa Ginoo. Napagid sa Hebrews chapter 10 verse 17, tanawa. Tanawa ang Bible. Na promise sa Ginoo diri. In verse 17, tanawa sa Bible, and their sins and iniquities will I remember no more. Right. Amen. Ang Dios gikalimtan niya atong mga kasalanan. Pero usahay kita ba? Ngam di man ta kalimot usahay bitaw no sa nay makasala nato pero dugay kay nato malimtan. Right. Pwede man malimtan pero di ka kapasaylo. Ay mga anak. Pero ang Ginoo, ingon rin, and their sins and iniquities will I remember. Dili na nako pagahinumduman. Ang atong Ginoo dili historical. Nga balik-balikon atong sayop. Kaya kung balik-balikon atong sayop na, pertigong luya na to. And their sins and iniquities will I remember no more. Amen. Why Jesus Christ is the perfect Savior? Because number one, He redeemed us. Redemption. Katubsanan sa atong mga sala. May appreciate ba nimo ang gihimo sa atong manluluwas? Kung paunsa taniya gitubos sa atong mga kasalanan, kaya in fact padulong ta sa impierno, we are in bondage of sin. Karon gitagaan ta niya new life in Christ. Naanay panalangin. O na ng Bible, obtain eternal inheritance. Kung saan kining eternal inheritance? Kanang mga eternal na butang ba? Dili temporal ba? Okay? Muna mga butang atong ma-inherit sa diha nga kita natubos sa atong mga kasalanan. Number 2, why Jesus Christ is the perfect Savior? Because number 2, because He justified us. Justification. Kung sa'y pasabot na lang justification, declare us righteous. Gipakamatarong ta. Dili sa atong pagkamaayo, kundi sa atong pagtuo diha kang Jesus Christ. We are justified by faith in Christ. In the sight of God, we are righteous because of Christ, not because of us. The righteousness that God requires, ang righteousness nga gi-require sa Ginoo, is dili kita ang mag-perform. Right. Okay? Dili kita ang mag-perform.
ang righteousness nga gi-require sa Ginoo is katong gi-perform ni Jesus Christ. Kabantay mo katong nakasala si Adan ug si Eva. Di ba? Sa diha nga nakasala sila gikaon to nila unsa man to nga prutas? Sa to kwanto kini mansanas? Dili. Hindi to mansanas sa the fruit of the tree of good and knowledge and evil. Maayo og dautan, kahibalo sa maayo og dautan. Unya sa diha ikaw ni Eva, ug ni Adan gihatag niya sa siyang bana nga si Eva, ay si Adan, nakasala sila. And then wa siya kahibalo nga pag open sa iyang mind, siyang eyes is nakita nila nga they are naked or wickedness. Wala nga, naulaw sila, kunya naghimo sila fig leaves. Mabasa nyo sa Genesis chapter 3, basahan na, di na ito mag-open nito. Pero mabasa nyo na sa Genesis chapter 3. Kunya, naghimo siya apron. Para, dili sila para kay hubo man sila, naked man sila. So, naghimo sila fig leaves, apron, para nagrepresenta niya sa man's righteousness. Kunya, after sa Genesis chapter 3, in verse 21, makita niyo nga, naghimo, ito abrihan lang para makita na to. Abrihan to, Genesis 3:21. Okay? Sample lang ni siya sa justification. Okay? We are justified by faith in Christ. So si Eve, naghimo sila og apron, katong fig leaves. Kung basahan lang dre. Are, in verse number 5. Genesis chapter 3 verse 5. For God doth know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, knowing good and evil. In verse 6, tanawa. And when the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, and the tree to be desired to make one wise, ingon rin, she took of the fruit thereof, and did eat, and gave also unto their husband with her, and he did eat. Tanawa, verse 7. And the eyes of them both were open. Sa ilang duha, both. Okay? And they knew, nakahibalo sila, that they were naked. Okay? And they sewed fig leaves together. Tama? And made themselves aprons. Naga-picture out sa man's righteousness. Abi nila makalusot sila. Nakasala sila, gikaon ko niya, ginadili sa Ginoo. And then nakahibalo sila nga, naked na sila. Both, photo nga, naghimo sila apron, fig leaves. Makita niyo rin. Kunya, after wala nga gidawat sa Ginoo. Kaya yun nga, verse number 10, tanawa sa Bible. In verse number, Genesis 3:21, ako ablihan. So, nagkuha siya coats of skin. Okay, tanawa. Genesis 3:21. And Adam, tanawa sa Bible, and to Adam also, and to his wife, did the Lord God make coats of skins and clothed them. Kung saan siya? Nag-picture na siya kang Jesus Christ. Right, amen. God's righteousness. Muna nga dili dawaton ang pagkamatarong sa tao. Muna dili ta ma-justify, dili ta ma-declare as righteous before God by our works. Kaya yung Bible, for there is no law. Walay works nga maka-justify sa atua. Amen. Kaya in the sight of God, we are filthy rags ang atong righteousness. Right. Justification. Muna ang anak ka perfect ang manluluwas. Declare as righteous. Gitagaan ta niya new garments. Nga diha ang mga lagad ta sa Ginoo. Naay panalangin, naay inheritance, naay kining eternal inheritance. Now, ato sa ikatulo. Fig leaves man's is pictured the man's righteousness, and then ikatulo, why Jesus Christ is the perfect Savior? Because number 3, He reconciled us. Amen. Reconciliation. Amen. Tanawa ang Romans chapter 1 verse 20. Romans chapter 1, Colossians 1:20. Atong abrihan. Daghang kitag verse nga atong pagagian karon. Colossians chapter 1 verse number 20. Why Jesus Christ is the perfect Savior? Because He reconciled us. Colossians 1:20. And having made peace through the blood of His cross, by Him to reconcile all things unto Himself. By Him, I say, whether to be things on earth or things in heaven. In verse number 21, and you that were sometime alienated and enemies in your mind, sa atong pangunahuna, by wicked works, yet now hath He reconciled. Right. Gi-reconcile ta. Now, atong abiyan ang Romans. By the way, sa una, kalaban ta sa Ginoo.
We are enemies of God. Tanawa, abiyang Romans. Tagang itag verse nga pagatuan karon. Romans chapter 5, verse number 10. Tanawa, saan yung Bible? Romans chapter 5, verse 10 ng Bible. For if, when we were enemies, kalaban ta sa Ginoo, Right. we were reconciled to God Amen. by the death of His Son. In. Much more, being reconciled, we shall be saved by His life. In. That's right. Paano kayo? Why? Jesus Christ is the perfect Savior. He reconciled us. Amen. Gikan sa guba nga kinabuhi, gi-reconcile, nahimong panalangin imong kinabuhi. Right. Sa una nga di ka maulaw ka madadag Bible, pero reconcile sa Ginoo, di na ka maulaw. Amen. Sa una maulaw ka magtak-in, mag-ulaw ka magbarong-barong, kaingnon ka nga kaning karaan nga tao, maulaw ka na. Pero karon gi-reconcile na ka, di na ka maulaw. Right. Honestly, sa una, sa bago pa ko naluwas, ulaw kung dadag Bible, oy. Okay? Kaya igsawa ni Pastor Monsing, pagmanuban na sa una. Okay? Kunya, siya may una sa kuha, Pax may tawag, Pax, ito dala sa Bible, kay maulaw ko. Siya, dala mo siya, ito siya maulaw. Una nga, maulaw ko kuma-insert. Kaya kasi, may mga tao, higa-higaon kayo ba? Isang nag-insert mo magdaan karaang tao. We reconcile us. Right. Gikan ta sa kanang kumbaga slave sa sala ba? Wala tayong desire nga mag-obey sa Ginoo. Pero Amen. you reconcile na sa Dios. By what? By the death of His Son. Right. Much more being reconciled, we shall be saved by His life. Amen. Mabrihanin mo ang 1 Peter again dato dali. Kung paunsa niya gipera tong mga sala ba? Ihang gipas-an ang tong mga kasalanan. Abrihan nato 1 Peter chapter 2 para mas pamatud-an pag nato ba? 1 Peter chapter 2 verse 21. Ako lang basahon diri. Sundin sa mga mata. In verse 21, yung Bible, for even hereunto were ye called, because Christ also suffered for us. Nagsakripisyo for us, leaving us an example that ye should follow His steps. Verse 22, tanawa, I like this verse. Who did no sin? Who did no sin? Neither was guile found in His mouth. Amen. In verse 23, who when He was reviled not again, but when He suffered, He treated not, but I committed Himself to Him that judgeth righteously. Verse 24, tanawa, who His own self bear our sins na is tanan, iyang gipas-an, bear our sins in His own body on the tree, that being dead to sins, patay ka sa sala, should live unto righteousness. Di ka mapukan ana nga bersikulo. Gipas-an niya ang mga sala nato. Okay? Ingon niya, Father, forgive them. Kay wala sila kahibaluon sa ilang gihimo. Right. Ingon niya, it is finished. Nahuman na. 103, He bare the sins of many. In verse number 25, tanawa, for ye were as sheep going astray. Mula ta karnirong na saag. But now, return unto the shepherd and bishop of your souls. Okay? He bare our sins. Right. Ang atong mga kasalanan in His own body. Next. Number 3 is, because He reconciled us. Reconciliation is, pasabot na, bringing again into unity. Bringing again into unity, harmony, and agreement. Gikan sa way pulos nga kinabuhi, ngadto sa naay pulos nga kinabuhi. Amen. Gigamit ta sa Ginoo. Kadaghang tao sa kalibutan ikaw pag yun. Sa una di ka kabalo, di ka mo kanta diri sa tubangan, pero gitagaan kag kusog sa Ginoo. Gi-reconcile ka, gikan ka sa maulawon nga tao, pero gitagaan ka ng strength. Sa una dili ka barog sa mga temptations, sa mga offer ni Satan, but by the grace of God, gi-reconcile ka. Right. Sa una, dili ka ganahan magbasa ng Bible, pero gi-reconcile sa Ginoo. Nagkaroon kag desire sa Biblia. Amen. Sa una wala kay desire nga moampo, gi-reconcile sa Dios, moampo na ka. Nga sa diha nga moampo na ka, naaday katubagan imong pagampo. Right. Pagampo na to sa una, balik-balik naman pod. Okay, balik-balik pero wa kag sabot. Pero karon lahi na. Mabitaw na i-share na ko sa mga young people atong Friday. Napoy amo nga Muslim ana siya. Bab, pag-ampo ba ka? Manalangin ba ka? Yes sir. Every day. Tag-ampo ko.
Okay? Anak ko, wala lang po isulti ba? Kung humana ko, kung ampo na isgutan sir, perminti oy. Pero di lang na pahambugay. Pero pasabot na po ba? Sa una, dili ta ganahan mampo. Pero sa diya ka na luwas ta, giri-consult ta, na tayo desire to pray. Right. Talk to God. Muampo ka everyday. Sa diya ka nakamata ka, muampo ka. Sa una, wag yun. Right. Sa una, mukhaon to, sa una, limta mampo. Tinuod ba, dili? Dili, oy. Ay, tinuod, oy, nga di ta mampo. Diba? Mukhaon to, sa una, di mo ta mampo. Bisan kasi karon ka abot, kung gaampo ang mukhaon. Basig, mingon ka, Lord, salamat sa pagkaon. Jesus name niya. Maulaw ka sa mga tao. Kanang kardiriya, usay. Usay, na mukhaon mo sa restaurant, mukhaon mo sa kadaghang tao. Ang uban, maulaw mo po. Maulaw man ang ampo. Dapat sila ang maulaw, kaya wasa ni ampo sa pagkaon. Right. Sa Kristohanon, maulaw mo ampo. I like si Pastor Dag, sa una, sa magsulwining sa una, diya sa kanang barbecue-han, gusto ka na mampo sa Pastor Dag. Nya, daghan ang magsulwining. Kanya, pakuratan ka rin siya ba? Anong sipang istorya niya, mampo na siya, kalit kusog po niya kayo. Nya katong namalig to sa gawas, mulingi. Pastor Dag, di ka maulaw mampo ba? Kasi pastor ba siya? Pero yan ba? Even dili ka pastor, di ta maulaw mo, pasalamat sa Ginoo. Oy! Right. Hindi lang po nga, makamata ta amot, pasalamat mo si Lord, salamat kayo, kay nakamata pang karon, maka-eskwela pa dyan ko. Kanya na pa dyan ko ibalon. Okay? Sa una wala ito na ginahimo. Pero gi-reconcile na sa Dios. Right. Gikan sa guba nga relationship. Nahimo tang anak sa yawa, John chapter 8 verse 44. Pero gitagaan tag kahom nga maging anak sa Dios. Right. Namimbro ka sa pamilya sa Ginoo. Amen. Sa una pamilya tas pikas. So pata na sahig. John 1:12 nga ta magadto dito, klaro na kay na gitagaan tag katungod. But as many as receive him, to them give him power to become the sons of God, even to them that believe in his name. Amen. Gitagaan tag kahom nga maging anak sa Dios. Right. Gi-reconcile ka na. Mm. Padulong sa impierno. Pero reconcile padulong sa langit. Amen. Muna nga, si Jesus Christ is our perfect Savior. Not only sa atua, but through tibuok kalibutan. The problem is, di lang sila mutuo. Di lang sila musalik. Ilahi ilang ituhan mo luwas. Right. Muna yung problema. Okay? And then number 4. Number 1 is, why Jesus Christ is the perfect Savior? Because He redeemed us, He justified us, and ikatulo, He reconciled us. Ikaw because Jesus Christ sanctify us. Nahimo kang sent. By the way, as Christian, as saved, ang atong ginatuhan nga sent is mga believer. Dili itong namatay na mga santo, dili. Kita, mga luwas. Diyan na to. Para klaro ang verse. Okay? Hebrews chapter 10, verse number 10. Dili itong patay na himoong santo. Sa diha nga naluwas ka, gisanctify ka, gideclare ka as sent. Okay, Hebrews chapter 10, verse number 10, tanawa. Book of Hebrews. Chapter 10, verse 10, akong basahon rin. Yung ang Bible, by the which, when we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once and for all. Right. Kung sa'yo niya, sanctified. By the which, when we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once and for all. Kung saan ang once and for all? Kausa lang. Right. Di na balik-balikon. Once and for all. Gisanctify ka. Unsay pasabot ang sanctification? Be reserved for holy use. Another definition is to set apart for master's use. Gisiparit ka sa Dios. Muna sa diya ka naluwas ka. Muna natay doctrine nga separation. Right. Natay doctrine nga separation. Muna every time nga naiwali dire sakit yung kayo kamaturan. Dili ka pwede maghimo ani, dili ka pwede nga kaning makig-date sa unbeliever, dili ka pwede mag-sort of relationship nga mali, dili ka pwede nga maghimo ani kay ngano man, naay separation. Right. Giset apart ta for master's use. Amen. Di na siya himo-himo na mo ang kay kami lang po di po may ganahan ang taana pero namas Biblia. Amen. Puna nga di na to pwede usbo na tong Bible aron mapiti na tong kinabuhi. Right. Ialaw na to ang Bible mubag-os tong kinabuhi. Amen. Dili kayo sabon na itong Bible aron mag-compromise ta. Na dili mata perfect na Kristohanon. Pero yung ani ba? Muna nga na gitawag nga sanctification. Right. Only God can do that.
Amen. Sa kanang area. We are set apart for master's use. Amen. Kaya kung mama sa una, kanang mga kutsara, kanang do mana, kay kutsara, na plato, ibutang niya sa kaban. Kung unsa man ang mga plato, kutsara diya. Siya, ayaw yun na, gamita ba? Kaya gamito na nga siya, kung naay okasyon. Sino pa kayong kutsara, plato ba? Pero kami ito na ito, matinil na itong kutsara nga tayaon, niya katong plato nga. Kaya bilin sino, mga daan na dyan kayo ba? Kaya ay ginahilate, kay basta na bisita ka ni mo, ito ipagawas. Tingani ba? Sa atong Christian life, gisiparit ka sa Ginoo. We are sanctified. Right. Aron magamit ka Amen. for the future. Muna, gitudluan mo nga manginaboy para sa Ginoo. Aron one day, magamit ka sa Ginoo. Right. Kay giluwas mo ka sa Ginoo. Mm. Alangan maglain ang mo gamit nimo. Gamiton ka sa Satan, magubay mo kinabuhi. Sanctification. Now, in John chapter 10, verse 36, ato kablihan. John chapter 10, verse 36. Dahil kitag verse nga itong pagkatuan karon. John 10, verse 36. Yung ang Bible, say of him whom the Father hath sanctified and sent into the world. Thou blasphemest, because I said, I am the Son of God. Now, you is sanctified and sent into the world. Thou blasphemest, because I said, I am the Son of God. Na yung mga tao may ngon, kung tinood nga si Jesus Christ Ginoo, kadungog mana, naka-encounter mana, naka-encounter ko dito sa Daguhoy, sa Jinsan, surwining me, ana siya, asam na sa Bible, nga si Jesus Christ may ngon, nga siya anak sa Dios. Kudaghan mana, siya, kanang siya giningon. Ariho. Kung imong Bible ngani, ang word si Jesus Christ there is red letter. Wala imo na dire sa verse number 36, I said, I am the Son of God. Amen. We are sanctified That's right. for master's use. In conclusion, karon nga gabi, I hope klaro minsay, Jesus truly is a perfect Savior. He destroyed the works of the devil. He changed our destination. He destroyed the works of the devil. Ato kabilang kadali, last na nga verse. 1 John chapter 3 verse 8. 1 John chapter 3 verse number 8. 1 John chapter 3 verse 8 mo ng Bible. He that committeth sin is of the devil. For the devil sinned from the beginning. For this purpose, the Son of God was manifested that He might destroy the works of the devil. Gipadala siya to destroy the works of the devil. Right. Mauna nga, kini atong batasan nga pareha sa Yawa, gubaon na sa Dios, pinaagi sa iyang pulong, i-destroy na sa Ginoo. Aron mabago atong kinabuhi. Right. Purpose. Wala kang tagi giluwas padulong sa impierno, but giluwas tagikan sa gahom sa sala. Amen. Gidestroy the works of the devil. Muna si Satan is the god of this world. Grabe ka ka-deceiver si Satan. Ultimo gospel giusab na. Instead ang gospel, the death, the burial, and the resurrection of our Lord Jesus Christ. Ang uban karon, ang giusab nilang gospel, good works, baptism, church membership. Una kasi Satan is deceiver. Gikan pa sa sinugdanan. Right. Una nga, kung gusto kag tinuod nga manluluwas, by the way, makita sa atong kinabuhi. Muna bitaw nga sa diha nga naluwas ka. Kung tinudanan jud ka nga midawat kinasing-kasing kag Jesus Christ, kung nagani kabaguhan imong kinabuhi, muna ang tao maingon tinuod gyud nga siya naluwas. Kaya nabago iyang kinabuhi. Amen. Jesus is alive. Na-preacher nga nadunggan ako. Ingon niya, naay usa ka story ba? Story siya sa usa ka tao habang nagalakaw siya. Pag-abot niya sa unahan, naay duha ka dalan. Duha ka dalan ba? Unya, dito sa duha ka dalan, naay usa ka patay nga tao sa pikas. Unya dito sa pikas, naay buhay nga tao. Buhay ba? Unya dito naay patay.
Kunya siya, nagduwa siya, asa siya buagi. Kay nagway man ang dalan. Naipatay diri nga tao, diri buhi. Ana siya, asa mo kumuagi? Ya, kung diri ko sa patay nga tao, di man ako iba pangutana. Di man imusturyan ako, patay man eh. Pero kung diri ka sa gilid, kung di ka sa tikas, buhi man eh. Meaning, maisturyan ako ni. Now, question. Para sa inyo ha, kinsa ang makahatag og saktong information kung asa ang tinud nga dalan? Buhay. Buhay, di ba? Di ka pwedeng patay. Now, our Savior is alive. Amen. Muhammad is still in the grave. Si Manalo is still in the grave. Si Russell is still in the grave. But Jesus Christ is alive. Amen. He lives within our heart. Amen. Siya ang maghatag na itong sakto nga direction sa itong kinabuhi. Right. Not only sa atuang destination paadto sa langit, but also tagaan ta niya abundant life. I-guide na niya. Wala, young people, kung di ka kabalo maminaw sa itong pastor, ay kung ingnan, i-follow ka sa Ginoo. Kung wala ka i-follow, wala ka mo obey sa itong pastor nga, sakto iyang gitudlo na to. Kaya maingon ka, right, ang mong relasyon sa Ginoo, dili ka na pwede mahitabo. Right. Amen. Asan siya? Muna ko. Kung si Pastor Monseng nag-guide sa ito, pinagi sa pulong sa Ginoo, wala to giubay. Don't tell me nga nag-ubay ka sa Ginoo. Right. Kaya ang Ginoo nagbutang ang pastor, ayun ang Bible, obey them that have the rule over you. Amen. Muna nga, kung ikaw advisean ka, ayaw tanawa nga, grabe naman, ipit naman kay kuhanin, murag di-control naman kuhanin. Pasalamat ka. Ngayon ka, naunsan naman yung itong pastor, himantayo naman ka ini. Pasalamat ka kay pastor, himantayo, kaya naman, ubantay sa mo. Kadagdag yung people, di ikaw rin pantayan. Salamat sa Ginoo nga na ay nag-watch sa mo, nagtanaw sa mo, nag-guide sa mo. Amen. Di ka malain na noy. Tanawa ng mga tao, tanawa ng mga simbahan, di ba? Mga people, pasagdaan ra. Salamat blessing nga natin, pastor, nga nag-guide sa tuwa, nag-bantay, nag-instruct sa tuwa. But not all the time. I know, even ako sa una, dito sa Sunday School, Pastor Junior sa mong Sunday School teacher, kabalon mo siya, strict dito siya. Muna nga, lisod kayo nga, mga late na kayo gamay, mga 2 minutos ang late pa. Wala, layo na kayo, site na kayo ko. Ulawan nyo eh, marag di ko kadayo nun. Siya, Bob, nung late mo ka, sundo ko sir. Siya nga, dapat sa'yo ka. Kaya naman, worker niya ka Sunday School. Ya, kung ikaw, kung ako, na-open ko ato, nalayan ko ato, undang kong simba, wala ko dili karon. Right. Amen. Muna nga, now, kitang tanan, kinahanglan ta og instruction. Right. Even ako, kinahanglan ko, naay mo advice ko sa ako, kaya di po ko hawak sa Bible, di po ko maayo. Muna nga, kinahanglan ta guidance sa Ginoo. Muna nga, every time nga, by the way, kung wise ta nga tao, nagapaminaw ta og advice. Right. A wise man will hear and will increase learning. Amen. Ang lisod sa young people, ang lisod sa tao, hindi na kabalo maminaw. Right. Kung maminaw man galing, ipalapos pikas dunggan. Una, ang niya, kung maguba ang kinabuhi, dagang ikang i-blame. Si Kuan manggod, ingani manggod, kuha manggod niyang gihimo sa kuha, dagang ikang i-blame. Right. Pagay mo ng sayo, gi-advisean kang sakto, pero wala mo gituman. Wala, as a church, yes, everyday struggle ta. But you know what? We have a perfect Savior. Naatay manluluwas, nga kaya ta niya luwason gikan sa atuang kasalanan. Right. The day nga ikaw naluwas, makita, gini mo na-experience, gini mo na. Posible kayo nga wa ni mo na-experience ang difference sa una. Nga napatas kalibutang buhat. Layo ay diferensya ay. Layo rin kayo. Kumbaga sa mga sugarol pa nga term, layo oras patad. Di ba? Layo rin diferensya. Muna nga nanaga sa Ginoo, ayaw naghawa sa kabubuton sa Ginoo. Right. Amen. Kaya ang pinaka-safety nga lugar para sa atuwa, naatas kabubuton sa Ginoo. Right. Magkalisod-lisod pa na. Normal gina, magkalisod-lisod pa gina. Ingon nila, kung Kristohanon ka, kung luwas ka, wala yung kay problema. Sayop na eh. Tanaw ni mga Bible, si Apostol Paul, giagi og priso, gibunal-bunalan. Daghang may mga apostles nga, niagi og kalisod. Right. Para lang mawali ang maing balita. Atong Christian life, duha ra na kabutang. Sa diya gani nga nay problema, duha ra na kabutang.
It's either trial na siya, kaya tungod nag-follow ka sa pagkamatarong, or either punishment na tungod sa atong gihimo. Right. Well, every time nga na problema, i-examine yun, Lord. Unsa ka niya? Trial ba ni? Kaya tungod nag-follow ko sa pagkamatarong, or punishment ni? Kay balugod kaya ta anak. Nga, ay kini, bunal gini ba? Bunalan dyan ko. Gidisiplina dyan ko sa ginawa ni. Kaya nakahimo ko sa'yo. Right. By the way, ayaw yung hulata. Kung maghimo kag sala, duha ka butang, duha ka pi ang mo-correct sa imo. It's either preaching or problem. Right. Amen. Sa akuha, mas pilion akong preaching ha. Kaya naglingkod ko diya, may nakahibalo. May nakahibalo si Dongkoy, si Ilmer, nakahibalo sila. Itong gihimo. Pero through preaching, tura, igo agad. Ako gito. So, inigwali, igo ka, mumog ka sa altar, wampo ka, Lord. Help me. By your grace, tabangi ko, ma-overcome na ko ni. Makurek ka sa preaching. Amen. Ang lesson anak, kung makurek ka sa problem. Right. Pastor Dag, kuminti ginagawa dito sa Mount Calvary. Daghag sala, daghag problema. Amen. Doon yun. Sige, sala, padayon. But ayaw pag-expect of blessing, anak. Right. Na ginadaghang problema. Amen. Wala nga, duha ka pi, mukurek na to. Pero ayaw, wala ta, ang problem, mukurek ni mo. Kaya sakit ka, anak. Right. Most of the time, dili ni mo makaya ba? Samot nag-help na ato ang atakihon or kawat na sa natay mga problema sa financial o sa man ang butang. Pero kung moabot man ang problem, dili be nga tungod kay nag-follow ka sa pagkamatarong. Right. Dili tong naghimo tag secret sin. Right. Amen. Wala usahay bitaw. Always ko ni madungga even yung people anak ko kung maghimo ka ni mong sala in secret. Ayaw hulata nga ang Ginoo mo reveal ana. Kung maghimo ka kag sala in secret, God will reveal at publicly. Right. Pinakaulaw. Wala nga if you pray privately, God will reveal it publicly. Makita na sa mga tao nga na answered prayer nimo. Gireveal na sa Ginoo imong pag-ampo. Wala, di kita maghimog sala nga wala may problema na oy. Wa may sayop ano sa may sayop ana. By the way, naa kay conviction. Na ang Holy Spirit magkonbiktar sa imo pinaagis niya pulong. Mao tay mutudlo sa imo. Wala encourage matagusa. Basahan yung Bible. Amen. Di ba? Sige tagwali diri basahan ang Bible pero wa gini mo imo. Right. Mas daghan kay time sa cellphone nimo, gusto mo ka magbuntag. Right. Pero kung Bible, hindi ka ay sa kauras, pagtataas sa kanil sa kauras, katulugo na kay ka na. Amen. Wala nga, kung makatabang mi sa inyo adult or young people man, even ako, na makatestify niyo ko, kung wala ang Bible, hindi ko makapadayon. Right. Wala nga, the more ka nagpalayo sa Bible, wala quote ba? The more ka nagpalayo ka ni, the more kang magpaduol sa sala. Right. Amen. The more ka magpalayo sa sala, the more ka magpaduol sa Bible. Amen. Ingna ko, makahimo kag sala, wa kay gana mabasa ning Bible. Amen. Ano na? Lain nimo ang buot. Okay? Dahil sama nagsakit nimo. Listen, mabasa sa Bible. Right. Muna nga, magpaduol ta sa Biblia, aron magpalayo ta sa sala. Right. Amen. Dili kay magpaduol sa sala, magpalayo sa Bible. Kunya kung magka-problema na, ay, blame na po ni mong uban. Kunya, ang imong nono din, bukwit tayo ka. Di na dayon ka mo simba. Kunya, dagang ikag padamay nga tao. Ay, mo man ang problema. Muna, ang Bible, spend more time. Karong January is our Bible month. Tagaay yung taas na panahon ng pulong sa Ginoo. Amen. Dito sa trabahoan, dili pangampog ha. Dito sa trabahoan, Muslim na mga mo. Pero di ko mahadlok, mag-open sa Bible dito. Pero dito sa kanang, wa may customer ka maglingkod ra. Nya akong kauban, cellphone nila, dili siya pangampog, pero ako lang i-share sa inyo ha. Nagdasag cellphone na, tipo kahapon, may customer, cellphone nila lahat. Ang uban na, dinagay, ay headset na, dinagay mo, Brad, customer. Di na maminaw, kay headset man. Pero ako, basa mo Bible, 20. Basa Bible. Napay mga verses nga, ako ang ginaabrihan.
ginuwat nakatabang din sa kuha. Right. Every time nga naay makita, siyempre naada sa syudad. Labi na may mabuhay, daghang temptation. Wala nga, naapulong sa Ginoo. Mag-remind na to. Right. Ayaw itugot nga, bato kag eskwelahan nga, ultimo sa ka-verse, wag yung kayo na-meditate. Ayaw eh. Malnourished kayo mong Kristohanong kinabuhi na. Right. Mura kag isda ba? Di ba? Piling isda. Kabantay man ang isda. Asa mabuhi ang isda? Diyan, lagi sa tubig. Focus lagi sa tubig. Ala, diyan na ginagawinte. I-try nagbalhin dyan sa malang ayuta. Di, mabuhi ba na? Di na mabuhi, patay yun na. Right. Kaya nabuhi siya sa tubig lang. Diya siya komportable. Diya siya mabuhi. Amen. Kini nga kalibutan, physically mabuhi mo ta diri. Pero maabot ang time, mawala ang atong physical nga lawas diri. Ilubong na gyud sa yuta. Asa mag-spend atong eternity? Nga hangtod sa hangtod, kauban nimo ang Ginoo is a place of rejoicing. Wala nay kasakit, wala nay pain, wala nay sorrow, wala nay problema. For all eternity, kauban nimo ang Ginoo. Kunya, imong ikambyo aning eternal punishment is a place of torment. Right. Nagsyagit ka, naghilak ka sa kakainit sa impyerno for all eternity. Muna nga, kung makita ninyo paunsa ta giluwas sa Ginoo, di gyud kabay nagkwarta. Amen. Muna nga, kung ikaw luwas, karon kay December man ron, naman tay gitawagan ng family gathering. Bisa paghatag nga lag-drugs, hatag og drugs sa imong parinti oy. Amen. Ayaw ka ulaw. Right. Ito bitaw sa mga sa una, kung ikaagaw may kusog kayo persecute. Nanapo ng Bible, maghatag na po ng drugs. Nanak ko nga, oh, salamat kay tagaan kag drugs. Kaysa matanduway ang ihatag si mo. Okay? Ayaw to ano yung tanduway nga, lalong tumatagal, lalong sumasarap yung natinood. Ato ko sa Jinsan, diya sa McDo. Nay tanduway na kabutang ito, nay kalo ni Santa Claus. Makita mo ito sa may McDo. Pero yung ani, ang tinood ng Kristohanon, wala tayo kalipay ang butang. Amen. Even if others na-enjoy sila sa anak kanang nga event, but dili na tinuod nga nag-celebrate sila sa manluluwas. Kung naa may tinuod nga nag-celebrate sa manluluwas nga Boss Jesus Christ, kita nga nakahibalo sa pulong sa Ginoo. Right. Kita nga nakahibalo sa kamatuoran. Right. Wala kay family gathering. Tagaig tayo ng pamilya, uy, mong parinting. Even maghatag og trust, even i-share lang imong testimony. Nga niya akong nahitabo, gibago ko sa Ginoo. Nya karon salamat kay kanang gusto na kong perminti magbasag Bible. Sa una wa gid ni, wa jud ko desire ni. Wala ihatag ko i-share ay. Right. Ay bulatan nga maabot ilang kamatayon nga maadto sa impierno. Wala karon nga gabi if you're not saved, be saved. Amen. Ay uli diri nga wala ka maluwas. Wala ta kahibalo kung kanus sa atak haon sa Ginoo. But ang importante prepare ka for eternity. Amen. Ito ko ang ulit yung mata, mag-pray ta. Father in heaven, Lord, salamat sa imong pulong. Salamat, Lord, kay ikaw ang Diyos na naghatag Ginoo kadaugan. Salamat kay Ginoong Jesucristo nga ang Ginoong manluluwas. Nga siya ni anhi